Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po pala yung manok na tinatawag na Rhode Island. Alam niyo po ba na napa sa akin itong manok hanggang po sa madala ko sila rito sa aming farm? Ang gastos ko po lahat ay 1,300 pesos. Kaya maraming araw po yung lumipas na hindi po ako nakapag-upload ng video kasi naghanda po ako ng paglalagyan nito. Ako na po mismo yung gumawa nung bahay na paglalagyan nito. Wala po akong idea kung ano pong klase yung gagawin ko kasi ngayon lang po ako nakapag-alaga ng ganitong manok. Kaya medyo po talaga natagalan kasi mag-isa ko na lang po siyang ginawa. Hindi na po ako nakapagkuha ng katulong ko kasi kapos na din po kami sa budget. Kasi biglaan po talaga yung pagdating nito. Hindi ko naman po talaga inaasahan na ako po ay magkakaroon ng ganitong manok. Nagkaroon po ako ng ganitong manok dahil po kay Ate Landa Cabusas. Shout out po sa iyo Ate Landa, sana wag ka pong magalit sa pagbanggit ko po ng iyong pangalan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa iyo Ate Landa kasi malaking tulong po itong ginawa mo po sa amin. Ikaw po yung ginamit ng Diyos para dumating po sa amin yung blessing na ito. Masasabi ko po itong blessings kasi po binigay niya po ito sa aking manok ay wala po ako pang bayad. Ang sabi niya po sa akin ay payable. So magbabayad na lang po ako pagka nagkaroon po ako ng pera. At hindi lang po itong mga manok, pati na rin po yung net na pangpaikot po dito sa mga manok para di makawala. At pati na rin po yung incubator kasama na rin po. At bukod pa po doon, yung sasakyan niya pa po yung pinagamit niya po sa akin para makuha ko po sa farm niya yung manok at madala ko po sa farm namin. Nagdalawang balik pa po ako. Ito po yung sinasabi ko pong nagastos ko na 1,000. Nagdiesel po kasi ako ng 1,000 at yung 300 naman po ay binayad ko po sa nagpahila ng manok. Sinakay po kasi yun sa Kalabaw, malayo pa po kasi sa kalsada yung farm namin. Napakalaking halaga po yung naitulong niya sa amin. Hindi ko na lang po babanggitin dito kung magkano. Sa ngayon po ay wala po akong ibang hangad kundi ang makabawi sa lahat ng tulong niya sa amin. Kasi para sa akin po ay talagang napakalaking tulong po itong ginawa niya sa amin. Kaya sana pagpalain po tayo ng Panginoon para makabawi din po ako at magaya ko rin po sa ibang nangangailangan. Sana po sa lahat ng may mga natatanggap na blessings, hindi po dapat natin itong ipagyabang, kundi dapat isipin natin na yung blessing na dumating sa atin ay i-bless din natin yung iba. Ayan, ito po yung paghahanda ko nang tinawagan po ako na may ibibigay nga po sa aking manok. Ay sinulo ko na lang po yung pagtayo ng bahay ng manok. Although hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng idea para makagawa ko ng kulungan ng manok kasi ngayon lang po ako nakagawa ng ganitong kulungan ng Rhode Island. At saka mag-isa. Una sinukatan ko po siya tapos sinukayan at sinundan ko po, nilagay ko po yung haligi at nilagyan ko po ng mga kahoy na sa taas. Ayan. Yung mga marurunong po dyan pwede mag-comment para maturuan ako. Ayan na po yung, nang malagyan ko na po siya ng bubong, ito na po yung dinisign ko sa loob. Ito po yung mga itlogan nung manok na gagawin ko pong kwarto-kwarto para kahit sabay-sabay po silang mag-iitlog, mayroon po silang mapupuntahan. Pero hindi talaga po pala ganito. Ito yung bahay nung manok nung pinuntahan ko nung kunin ko itong manok. Ito yung pwesto nila at yung kulungan nila ay nandito sa loob. Grabe guys, ang laki ng kulungan nito. Ayan, ito yung pinakang loob niya tapos ang taas. Ayan, yan yung mga itlogan niya. Yan yung mga dapuan pagkagabi, diyan sila natutulog. So napakalaki nitong bahay ng manok dito. Ang layo doon sa ginawa kong bahay ng manok. So ito naman po yung ginawa ko, nayari na siya. Ayan, ito yung loob.
Ito naman po yung dapuan nila pag gabi. Dito sila natutulog. Ayan. Tapos ito po ay sinasarahan ko siya para hindi makapasok dyan sa kwarto. Dyan po sila nangingitlog. Kasi pag hindi po sinarahan, may matutulog po ditong manok. Magkakaroon po ito ng mga ipot. Ayan, ganyan na po yan. Pagka tuwing hapon na, sinasarahan ko na po siya para dito na po sila matutulog. Tapos sa umaga naman, tuwing maga, kaya po siya malinis kasi winawalis ko po, kinukuha ko na yung ipot nila, tapos iniipon ko na po sa sako. Kaya ganyan po siya dapat malinis at wala pong amoy. So maganda pong tingnan pagka ganitong malinis. Maliit lang po yung nagawa kong bahay. Nilawakan ko lang po yung net na ikutan nila. Yung pagka sila po ay lalabas, kakain ng damo, medyo malawak po yung kainan nila ng damo. Pero po yung pinakambahay-bahay po talaga nila, maliit lang. So ang purpose lang po nila pagpupunta ay matutulog at mangingitlog at kung nag-uulan. Sa mga gusto po mag-order ng itlog, mayroon na rin po akong naiipon kahit papanong itlog. Ayan, healthy po ang itlog nito kasi pinapakain ko po sila ng mga prutas. Ayan, iyan po yung mga pinapakain ko sa kanila. Babag niya po sa manok. Apo. Irinog baga, tama yung kilara. Huwag mo ubusin ka, boss. Ayan, ang lakas po nilang kumain ng prutas. Kaya sigurado po healthy po yung itlog nila. Hindi po yung ano po kasi namin di Calb's White ay ang pinapakain po ay feeds. Yun po yung pangpaitlog. Ito po ay kusa pong na itlog dahil may lalaki po sila na kasama. Hindi na po kailangan bahugin pa ng pampaitlog. Tsaka medyo po tipid ito kasi pwede po silang pakainin ng ata at kahit po nyug, kumakain din po sila. Hindi rin po sila masilan pero kailangan din may vitamins kasi nauulanan. So pero ang sabi daw po ng iba, pagka maulan ay mahina po yung bigay nito ng itlog. So hindi ko pa po na-experience kasi dumating po ito sa akin ay talagang naghina po sila pag itlog kasi papayat po nila. So pinapataba ko pa lang po sa ngayon kaya unti-unti pa lang po yung pag-iitlog nila. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa iyong panonood. More power po. God bless.